ano yung pinaka pangkaraniwan na sakit ng digestive system natin na nararanasan po natin at ano ang sanhi ng mga yan? Okay. So, very common po, no, yung acid reflux, no? So, ano ba yung causes of acid reflux, no? So, number one po dito, yung pagkakaroon po ng bisyo, no? Mas nakikita po namin sa mga pasyente pong merong bisyo ang acid reflux. Pangalawa po, yung mga pasyente po natin na hindi nila masyadong ma-manage yung kanila pong stress sa buhay, Uy. no? Isa pong mga triggering factor po ito. At pangatlo po, sa mga pasyente pong madaming mga iniinom pong mga gamot, no? Especially po yung mga supplements, no? Isa pa pong sakit na very common at tugma po sa buwan ng Marso ay ang colorectal cancer po, no? okay. So, base po sa recent data ng WHO, Global Cancer Network, ang colon cancer po pangatlong cancer na na-experience po ng mga Filipinos. So, among Filipinos po, ang colon cancer ay nasa top 3 na cause of cancer and siya po yung pang-apat na cause of mortality or sanhi ng pagkamatay among the cancers ng mga Filipinos. Okay. So, Dr. Dave, you mentioned na nga, no, ito yung mga karaniwang mga sakit. Acid reflux, gastritis, irritable bowel movement. And what brings that about? Is that something that you inherit or through the years, bad eating habits, or talagang stress-related lahat lang talaga yan? Kasi may nagsabi sa akin, basta sakit sa tiyan, laging stress-related yan. How true is that? Okay, madami pong factors, no? Dito po sa mga minention niyo pong sakit, no? So for GERD, irritable bowel syndrome, yung colorectal cancer po at iba pa pong cancer, no? May factor po dito yung heredity po, no? So at times nasa lahi po talaga. Now yung acid reflux po, irritable bowel syndrome, tama po kayo. It may be brought about by stress, no? Pwede po itong ma-develop with bad eating habits, no? Especially po yung pagkakaroon ng fatty liver and gallstones po. Okay. So, tell us about yung iba yung fatty liver, taba doon sa iyong atay, doon sa visceral fat mo, yung taba mo naman dito sa bilbil natin. Love handles! Diba? Love handles, bakit delikado na magkaroon ka ng fatty liver? Apart from, ang pinoproblema lang natin, bilbil, yung taba ninyo, laki ng pusong ko, ganyan, whatever. Pero yung fatty liver, delikado yan, Doc. Apo, tama po kayo, Ma'am Ali. Ang fatty liver po, pag ito po hindi na bantayan at hindi po kaagad na address at na control po, no, over a period of several decades po, no, pwede po itong pagsimulan ng liver cirrhosis or yung pagkunat po ng atay. And at the same time po, pwede rin po siyang magdulot ng cancer po ng ating atay. And sa fatty liver po, no, madami pong nakaakibat na iba pa pong sakit ang fatty liver, no? So, patients po na may fatty liver, kadalasan po meron rin po silang diabetes, no? At a higher risk rin po yung mga patients na merong fatty liver na magkaroon po ng cardiovascular complications, specifically po heart attack, no? Pwede pong at a higher risk na magkaroon po ng stroke kung ito po hindi kaagad maaagapan. So, and how do you find out you have a fatty liver? If you're Okay, fat. so pag po tayo nagpa-check up sa doktor, so kasama na po sa pag-check ng doktor, bukod po dun sa vital signs, kino-compute na rin po namin, no, yung body mass index, no, yung BMI. No, and with that, no, makikita po kung tayo po overweight and obese. And based on that po, no, the doctor, no, will order, no, test, no, para po malaman kung meron po bang fatty liver. Now, doon po sa test, no, ang kadalasan pong in-order is an ultrasound, no, of the whole abdomen, no.
So dito po makikita kung meron pong fatty liver ang isa pong pasyente. Meron pa pong mga ibang test kagaya po ng elastogram at fibroscan na mas sensitive and specific po, no, para po ma-detect yung level of fatty infiltration po sa liver. At sa mga nakikinig po, no, rest assured yung mga doktor po natin iga-guide tayo kung ano po yung pinaka-appropriate na test na dapat pong ipagawa. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.